Magandang umaga po sa inyong lahat. Guro ng palatuntunan, Rochelle B. Pumar. Ang programang ito ay isang virtual kick-off ceremony ng Brigada Eskwela 2020 na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Hayaan niyo po akong gabayan kayo hanggang sa dulo ng programang ito. This year will be totally different. Ibang-iba po ito sa kinaugalian nating pagtuturo at pag-aaral. Gayunpaman, hindi hadlang ang lahat ng mga suliranin o pandemyang nararanasan natin ngayon. Sa kagustuhan po naming makapagbahagi ng aming mga kaalaman sa mga mag-aaral, tuloy po ang school year 2020-2021. Ang Brigada Eskwela ay isang programa ng ating departamento bilang hudyat sa mga mag-aaral at sa paaralan sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Bagamat sa Agosto pa ang pagbubukas ng school year na ito, maghahanda po tayo kagaya ng kinaugalian natin. Ang Brigada Eskwela ay simbolo ng pagtutulungan ng komunidad at ng paaralan para sa mas progresibo at mas matagumpay na kinabukasan ng mga mag-aaral at ng pamayanan. Bago po natin sisimulan ang programang ito, magbigay-pugay po muna tayo sa ating watawat at awitin natin ang lupang hinirang at susundan po ito ng panalangin sa pangunguna ni Ginang Rowena F. Kaliwag, guro sa ika-4 na baitang. Magandang araw po sa inyo lahat. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damin natin ang presensya ng Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito sa iyong pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Lumalapit po kami sa iyong kadakilaan upang kami ay patuloy mo pong gabayan, tulungan at proteksyonan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nawa ay maging matagumpay ang Brigada Eskwelang ito at makiisa ang mga magulang, stakeholders, LGUs upang ito ay maging matagumpay. Ang lahat ng ito ay inilalapit at itinudulog po namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At bago po ang lahat, narito po muna ang mga gurong bumubuo sa paaralang elementarya ng Francisco P. Felix Unit 1 sa pamumuno ni Ginang Felicidad J. Rasco. Panoorin po natin. Susunod na bahagi ay ang mensahe mula sa butihing ina ng ating paaralang elementarya ng Francisco P. Felix Unit 1, Ginang Felicidad J. Rasco, para po sa kanyang opening remarks. Maraming salamat po, Ma'am Felicidad J. Rasco, sa iyong magandang mensahe. Ngayon naman po, pakinggan natin ang isang inspirational message mula sa ating punong barangay ng San Andres, Cainta, Rizal. Honorable Jose A. Ferrer. Sa aking mga kabarangay, magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng laganap at krisis ng ating komunidad dito sa barangay, hinaharap natin ngayon ang COVID-19 na problema.
Ngunit, bukas ang klase sa August. Mayroon tayong brigada eskwela na dapat pagtutulungan ng mga guro at mga magulang. Ang ating mga estudyante ay ihanay natin sila at magiging handa sa kanilang haharapin sa kanilang pag-aaral. Sa programa na ilunsad ng Department of Education ay ating sinuportahan ayon sa ating kakayahan ang dedikasyon upang ating matagumpayan ang paglaban sa pandemya tungo sa kaligtasan nating lahat at kapakanan ng mga mag-aral. Ngunit, wag naman nating pabayaan ang kanilang kinabukasan at ang inasahan lamang ay sila makatapos ng kanilang pag-aaral upang makamtan ang kanilang mga pangarap. At ganun din tayong mga magulang ay nakasalalay ang ating suporta. Ang edukasyon ay tunay na mahalaga, bagay na hindi makukuha kahit kaninuman iyong naakamtan. Kaya ang tungkulin natin ng kabataang mag-aaral ay dapat gampanan. Muli ang ating napairal ang lahat ng mga direktiba ng pamalaang maging lokal man o nasyonal, at sundin ito ayon sa ating alituntunin na dapat gampanan. Bayanihan sa paaralan, ipairal tungo sa ating kaligtasan at kapayapaan. Mabuhay ang mag-aral ng Barangay San Andres at asahan nyo ang inyong lingkod kasama ng aking mga kagawad ay handa at sumuporta sa anumang inyong mga pangailangan, lalo-lalo na sa inyong kinabukasan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa magandang mensahe, Honorable Jose A. Ferrer. Susunod naman po, pakinggan natin ang mensahe mula po sa ating District Supervisor, Ginang Leonisa C. Awarayan. Maraming salamat po, Ma'am Leonisa C. Awarayan, sa iyong magandang mensahe. Isang pag-uulat po ng detalye tungkol sa Brigadang Eskwela ang ating maririnig. Mula po sa guro ng kindergarten, Ma'am Mia C. Lakap. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, inaanyayahan po namin kayo sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. At may slogan na, Bayanihan sa Paaralan. Layunin po ng programang ito na mapanatili ang magandang kultura ng bayanihan at isulong ang pagpapanatili ng ligtas na pamumuhay ng bawat isa. Isa ang bayanihan sa mga kaugalian na patuloy na nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino. Sa pandemyang nararanasan natin ngayon, bayanihan ang tunay na kailangan upang sa bawat programa'y tagumpay ang ating makamtan. Based on the general guidelines on joint implementation of 2020 Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela relative to the COVID-19 situation, the said program shall be adjusted to adapt to the new framework of implementation. This new framework involves following social distancing measures and practicing proper hygiene consistent with the IATF and DOH health and protection protocols, local quarantine rules, and all other relevant protocols. Kasama sa pagsasagawa ng nasabing programa, ang patuloy na pakikiisa ng ating mga stakeholders, ang pagtugon sa mga problema o mga katanungan, at iba pang mga kinakailangang gawin para sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24. Hindi man po natin magawa ang tradisyonal na Brigada Eskwela noon, na tulong-tulong tayo sa pagpapaganda ng paaralan at ng mga silid-aralan,
ay patuloy pa din po namin kayong hinihikayat na gabayan ng inyong mga anak at makipagtulungan sa paaralan. Hinihikayat din po ang lahat na magkaroon ng gulayan sa tahanan, kumain ng mga masusustansyang pagkain, at mag-ehersisyo nang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng lakas na harapin ang ating new normal ngayon. Hindi man po tayo magkita-kita sa loob ng paaralan, ay mararamdaman naman po natin ang diwa ng edukasyon sa loob po ng ating mga tahanan. Ang kagawaran ng edukasyon ay kumikilos para sa kapakanan ng mga bata sa panahon ng pandemya. Tuloy-tuloy lang po ang pagkakaisa natin dahil sabi nga nila, walang gawaing mabigat kung tayo ay sama-sama. Tuloy-tuloy lang po ang pagkakapit-bisig para sa bayan at para sa mga batang Rizalenyo. Maraming salamat po. Muli, magandang araw at mabuhay. Maraming salamat po, Ma'am Mia, sa iyong mensahe. Ngayon naman po, mapapakinggan naman po natin ang mensahe tungkol po sa sitwasyon natin ngayong pandemya. Narito po si Binibining Jessica R. Suminta, guro sa ika-5 baitang, Dalub Guro 1. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa kabila po ng mga pagsubok na ating dinaranas ngayon, ay gumagawa tayo ng kaparaanan upang ang ating mga nasimulan ay ating maipagpatuloy at hindi maihihinto ng sakit na COVID-19. Sa ngalan po ng aming paaralang Francisco P. Felix Unit 1, kami ay naririto sa paraang ganito. Ito man ay naipagpaliban ay pilit nating ginagawan ng paraan upang sa muli kayo ay aming maabot at aming maisakatuparan ang tunay na tema ng Brigada Eskwela. Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa mga kabataan. Sama-sama po sana nating bigyan ng panahon ang temang ito. Dahil bawal po munang pumunta sa paaralan at bawal din po ang pagtitipon, kami po ay humihingi ng kahit anong tulong, pinansyal man o material na pwedeng ipaabot sa maayos na paraan alinsunod sa alituntunin upang tayo makaiwas sa sakit na COVID-19. Maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga gurong nakatakda sa programang ito through text, call, or internet. Alalahanin natin na sa panahon ngayon ay higit na kami ay nangangailangan ng inyong tulong at pakikiisa, ngunit dapat sumunod sa standard ng IATF at DOH. Okay lang po kahit ano basta't bukal sa inyong mga puso. Sa ating mga kabarangay, stakeholders, LGUs, mga magulang, mga kaibigan, mga kapitbahay, muli kami kumakatok sa inyong mga puso. Sama-sama po sana nating isagawa ang bayanihan sa paaralan. Hindi po ito sa pilitan, ngunit sana isipin natin sa bawat tulong na ibibigay ninyo ay higit sa 1,000 mag-aaral ang mapapasaya natin. Bilang Pangulo ng Samahan ng mga Guro sa paaralang ito, ako po ay lubos na nakikiisa sa bayanihan sa paaralan. Tara na! Ano pang hinihintay ninyo? Maraming salamat and stay safe, everyone. Maraming salamat po, Ma'am Jessica Suminta. At para naman po sa pagbibigay linaw sa mga modalities of learning na pwedeng pagpilian ng mga bata sa kanilang pag-aaral, narito po ang OIC ng Francisco P. Felix Unit 1, Ma'am Annabella Endicart, guro sa ika-6 na baitang, Dalub Guro 2. Sa mga internal stakeholders ng paaralang Francisco P. Felix Unit 1, sa pangunguna po ng aming bagong pinuno, Ginang Felicidad Rasco, sa aking mga kapwa Dalub Guro at mga kaguruan ng paaralan, ganon din po higit sa mga katuwang ng ating samahan sa pangunguna po ng pangkalahatang Pangulo ng Samahan ng mga Guro at mga Magulang
Ginang Janet Limbago, at ang napakahusay na adviser na dating Pangulo ng Samahan, Ginoong Surigao, sa mga kapwa kong opisyales, inuulit ko po, magandang araw po sa inyong lahat. Nakakapanibago, dati, sama-sama at magkakaharap nating tinatalakay ang mga planong dapat gawin sa pagbubukas ng paaralan. Pero ngayon, hindi ko po alam kung kayo'y nanonood at nakikinig sa aking mga ipinahahayag ngayon. Pero talagang ganun, kahit anong mangyari, patuloy po tayong gaganap sa ngalan ng paglilingkod. Ang paksang nais ko pong ipahayag o ipaalam ay ang iba't ibang learning modalities. Ito po ay tumutukoy sa mga pamamaraan na dapat gawin ng mga kaguruan sa pagtuturo sa panahon ng pandemya. Una ay ang tinatawag na ODL o Online Distance Learning. Batid ng lahat na malaking pagsubok ang kakaharapin ng ating mga mag-aaral at magulang sa parang ito ng paghahatid ng aralin sa kanilang mga anak. Napakalaking pagsubok din po sa aming mga kaguruan dahil gagawa kami ng mga adjustments sa pagtuturo gamit ang ODL. Ganun pa man, ay patuloy na gumagawa ng paraan ang kagawaran ng edukasyon na maihatid sa mga mag-aaral ang karunungan na maaaring maging gabay sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang pangalawa po ay ang MDL o Modular Distance Learning. Ang kagawaran ng edukasyon ay may mga ihahandang modules na magagamit ng mga mag-aaral sa bawat asignatura na ituturo ng ating mga kaguruan at iyan po ay aasahan natin na maibabahagi bilang learning resources bago dumating ang pagbubukas ng klase na magagamit ng mga mag-aaral higit sa mga kabataan na hirap gumamit ng online distance learning. Ang pangatlo po ay ang F2F o face-to-face learning. Ito po ay ang senaryo na ang mga guro at mag-aaral ay magkakaharap sa loob ng silid-aralan na nagdudulot ng aktibong ugnayan sa isa't isa o active engagement. At nagkakaroon din po ng immediate feedback and socio-emotional development ang mga mag-aaral. Yan po ang usual learning modality na ginagamit naming mga kaguruan sa panahon ng pagtuturo. Ang mga ipinahayag ko po sa inyo ay tinatawag po na blended learning modalities. Sisikapin po naming mga guro na i-capacitate ang ating mga mag-aaral kung saang modalities sila nararapat sa abot ng aming kakayahan sa pagtuturo. Ano-ano po ang mga assessment na dapat namin gawin upang maging matagumpay ang mga modalities na to o tinatawag nating blended learning modalities. Una po, pagdating po sa online distance learning, ang magiging platform po namin mga guro ay Google Classroom, Google Meet, at Messenger. Pagdating naman po sa modular distance learning, unang-una po ay ang modules, cellphone, laptop. And may mga araw po na kami ay magkakaroon ng face-to-face, isang araw sa loob ng isang linggo, para po magbigay kami ng assessment at malaman ang development ng aralin sa bawat asignatura. Bakit po pinayagan ng DepEd na gamitin ng mga guro ang blended learning modalities sa panahon ng pandemya? Unang-una po, para po magkaroon ng limit ang face-to-face learning delivery. Isa po yan. Pangalawa po, afford social distance. Pangatlo, mabawasan po ang dami ng mga tao sa labas ng tahanan at paaralan sa lahat ng pagkakataon. Sa tulong po ng mga magulang ng lahat ng mag-aaral sa paaralang Felix Unit 1, sa pangunguna po ng ating bagong punong guro, Ginang Felicidad Rasco, sabay-sabay po nating isulong ang edukasyon. Hanggang dito na lang po.
at maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Annabella Nicart, sa malinaw mong pagpapaliwanag tungkol sa modalities of learning. Ayan po, hindi kailangan tumigil ang mga mag-aaral dahil lamang sa pandemyang ito. May nakahanda po ang ating departamento para may pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. At ngayon naman po, pakinggan natin ang mensahe ng mga stakeholders na walang sawang tumulong at sumuporta sa atin. Narito po sila. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Kokoy Sikat, Committee Chairman ng Education sa Barangay San Andres. Pagbati po sa ating bagong punong guro, Ma'am Felicidad J. Rasco, mga guro, faculty and staff, at sa ating mga minamahal na mag-aaral at magulang ng Francisco P. Felix Elementary School Unit 1. Pasasalamat din po sa ating Ma'am Diana Baracas sa lahat ng inyong mga naiambag sa school. Maraming salamat po. Isang maikling mensahe ang aming nais ipaabot sa inyong lahat sa kabila ng kinakaharap nating pandemic at bagamat hindi na po tayo nagkaroon ng formal graduation rites ngayong taon, nais ko pong iparating sa inyo ang aming pagbati sa pangunguna ng ating punong barangay, Jose A. Ferrer at Sangguniang Barangay. Congratulations, Class of 2020. Ang ating pong kagawaran ng edukasyon, katuwang ating mahal na Governor Nini A. Inares at Congressman Jack Duabit, sa ng pamunuan ng bayan ng Cainta, ay patuloy na nagsasagawa ng gawain panukala para sa paghahanda sa maayos at ligtas na pagbubukas ng klase para sa mga guro at estudyante. Bagamat sa ngayon ay distance at blended learning ang pagtutuunan ng pansin. Noon pa man ay ginagawa na po ng mga guro ang pagtuturo sa pamamagitan ng mga telebisyon, radyo at mga printed modules. Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga learning delivery modes na maaaring gamitin ng ating mga mag-aaral. Bukod sa online learning, gagamitin rin ng mga self-learning modules para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang learning modules na gagamitin at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangan bayaran. Sa ganitong pagkakataon, magiging mahalaga ang mga papel ng mga magulang at o guardians ng mga estudyante habang ipinapatupad ang distance learning. Para sa ating mga mag-aaral, ang kalidad ng inyong kinabukasan ay nakasalalay sa laki ng inyong pangarap. Ang krisis na ito ay lilipas din gaya ng mga nakaraang pandemya. Sa new normal na Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela, bayanihan pa rin ang mananaig. Muli, dalangin ko po ay maging ligtas tayong lahat at patuloy na pagpalain ng poong may kapal. Maraming salamat po. Hi! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Kagawad Ekeng Kahuna ng Barangay San Andres. Una po sa lahat, gusto ko pong batiin, pasalamatan at ikumen ang ating mga guro at ang bumubuo ng Felix Elementary School sa patuloy na pagsiservisyo publiko kahit na panahon ng pandemic ngayon. Alam ko po, hindi po biro lumabas ng bahay ngayon, delikado. Dahil sabi nga nila, hindi nakikita ang virus o yung kalaban natin. Pero nandiyan pa rin po kayo, patuloy na nagsiservisyo publiko. Maraming pong salamat sa inyo. Saludo po ako sa inyo, mga ma'am, mga sir. At syempre, para naman po sa mga magulang at sa mga mag-aaral, huwag po sana maging hadlang ang sakit o ang pandemic na ito upang tumigil ang ating mga mag-aaral sa pag-aaral. Dahil naniniwala pa rin po ako sa sinabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Gawin po nating challenge itong pandemic na to at naniniwala po ako na darating ang panahon, mapagtatagumpayan po natin ito. Masasama-sama lang po tayo at tulong-tulong. Sabi nga po ng DepEd,
bayanihan tungo sa dekalidad na edukasyon. At syempre, huwag mawawala, paalala lang, huwag mawawala ang pagsasot ng face mask at ang social distancing parate. Yun lamang po at maraming salamat. To God be all the glory. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Giselle Santa Ana, ang SK Chairman ng Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Una po sa lahat, nais ko magpasalamat dahil ako po ay inyong naimbitahan para maging parte ng inyong virtual Brigada Eskwela. Ako po ay sumusuporta sa programang ito dahil ito po ay nagpapatunay at nagpapakita na tayo ay nagkakaisa at nagtutulong-tulungan para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa ating barangay. Bilang leader po ng kabataan, ako po ay sumusuporta at naniniwala na dapat iprioridad ang edukasyon ng mga kabataan dahil ito po ay para sa magandang kinabukasan nila. Muli po, tayo po ay mag-ingat at patuloy na ipagdasal ang bawat isa ngayong panahon ng pandemya. God bless po sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon naman po, para po sa Pledge of Support ngayong Brigada Eskwela 2020, pakinggan naman natin ang mensahe mula sa ating GPTA President na si Ginang Janet Limbago. Sa ating butihing punong guro, Ma'am Felicidad Rasco, sa ating mga guro, mga kapwa ko magulang, at sa mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pagsisimula ng Brigada Eskwela ay hudyat ng pagsisimula ng panibagong yugto at pagkatuto para sa ating mga kabataan. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, ngayon ay sa gitna tayo ng pandemya. Ibig sabihin nito ay pangunahin pa rin nating prioridad ang kaligtasan ng ating mga guro at mag-aaral at iba pang kawani. Kaya naman, nasa higit na kinakailangan ngayon ang kooperasyon natin ng mga magulang upang matagumpayan nating maisakatuparan ang ating mga anak. Sama-sama po tayo lahat sa layunin ito. Magandang umaga po. At ngayon naman po, nais naming pasalamatan ang lahat ng mga stakeholders na patuloy na sumusuporta sa lahat ng mga adhikain at proyekto ng aming paaralan. Naway po, huwag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ika nga, Brigada Eskwelang taglay natin ngayon. Tara na, brigada na, bayanihan na. Narating na nga natin ang dulo ng programang ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. At sa pagtatapos, panuorin po natin ang aming video presentation na aming naging achievement sa nakaraang Brigada Eskwela 2019. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, sa ng buong barkada. Brigada eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na, tulong-tulong sa
sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon.